sakto lang. Nag-ano na? Or pasok pa ako. Hindi, okay lang po. Sakto lang. Sige lang. Okay. Hindi na kayo na. Yeah. Pero yung dito, yung kasama ka na online. Or kailangan po? Yung braso lang po. Hindi, okay lang. At madali lang edit yan. Ayos. Okay, welcome mga kapotpot sa episode 6 ng ating Kapotpot Podcast. O podcast in short. At for this episode, nako, walang-wala yung guest natin. Fresh from the US, fresh from Bohol, fresh from all over. Fresh from all over, Miss Ira Lopez. Hey! Mga kapot-pot! Hello! May audience pa tayo kasi meron kami customer dito sa bike shop. Okay. So maraming salamat Ira at napaunlakan mo despite Yes. the bagyo. Yeah, maulan po ngayon. At walang ride, kaya talagang pinuntahan ko si Ian for this kwentuhan session. At nagandaligaw-ligaw ka pa. Sobrang layo ko. Talaga nag-drive ako mag-isa going here, guys. Pero sulit naman. Kasi maraming- meron akong House coffee. house coffee from Yes. Ian House. Yung tipo niya. Alright. Sarap. Okay, simulan na natin yung kantuan. Very casual lang naman ang kwentuhan. Nakakabahan ako sa mga tanong ni Ian House eh. Hindi, ano lang to, mga, syempre, mga usisa-usisa, buhay-buhay. Machismis ba yan? Hindi naman. Ay, hindi, mamaya, may part Okay, na, okay. may part na chismis. Pero syempre, kwentuhan mo muna kami ng ano. Hindi, una, sa mga hindi nakakalam, although I doubt that, kasi syempre, karamihan sa mga followers natin, karamihan sa mga siklista at mga, karamihan ng mga natira dyan, mga nakafollow sa atin since pandemic. Yes. At dahil dyan, imposible na hindi ka rin makikita online, lalo sa YouTube. Aside from YouTube, syempre, nasa TV, nasa mga commercials, di ba? Pero in your own words, pakilala ka muna sa mga audience natin. Hello guys, I'm Ira Lopez, 27 years old, from Tarlac City, and syempre ako po ay YouTube vlogger, pero now focus on Facebook, Instagram, former flight attendant, and now full-time triathlete. So now, since mas in love ako sa sports eh, kaya I resigned recently from PAL, kaya ngayon focus ako sa swim, bike, and running. And now, bumabalik ako on YouTube. Kasi diba, alam mo, Ian, iba rin kasi yung time na kailangan mo ibigay kay YouTube kasi kami po ang nag-edit ng vlogs namin. Wala kaming editor, kaya mahirap talaga. Grabe, diba? very demanding. Di ba? So, yan. Yan. Okay, so, kwentahan mo naman kami. Alam ko, syempre, yung Ira Lopez and the Lopez family, very open sa public, di ba? Kasi nakikita namin kayo sa family. Yeah. Pero growing up in Tarlac, kwentahan mo naman kami, paano yung childhood mo? Paano ba? Ang kung ano nakita nila on YouTube, very close ang family namin, pero growing up, very sports-minded na talaga ako. Dami ko na tinry na sports. Sabihin mo na lahat, badminton, volleyball, football, and naging varsity rin ako ng softball, nung high school. Softball? Nag-basketball din ako. Talaga? Lahat na pwede kong tinry ko guys, pero parang hindi ako nag-excel. So, parang marunong lang ako, pero hindi ako magaling. Parang gano'n. So, nung tinry ko na yung bike, since na-convince nga ako ni Papa Louie mag-bike, si Papa Louie yung unang na-addict mag-bike sa amin. So, ang dami niyang extra bike sa house, and pinatry niya sa amin since summer naman nun, walang pasok. Ilan taon ka niyan? Mga 15. 15. Yes, mga 15, 16, yan. Meron siya extra bike sa bahay guys, tapos pinatry niya lang sa amin. Parang MTV pa nga yung una kong ginamit nun eh. Ikot lang kami sa Tarlac, mga 20 kilometers, ganyan. Tapos na-enjoy ko siya. And nagulat si Papa Louie, pwede sumama to, nakakasabay parang gano'n. So, one time, pumasok kami sa isang bike shop, sinama ko si Papa Louie. May mga friends siya doon na bikers din, mga ka-age niya. Sabi, oh Louie, lakas ng anak mo ha. Sumasama sa'yo, babae pa, parang pag-run mo na rin yan para makasali na sa duathlon. Kasi ang duathlon guys, run, bike, run. So, add ka na lang ng running, hindi ka na mag-join ng mga races. Ang running sa akin nun, medyo kaya ko na mag-run dahil nga, sporty naman na ako, football, diba? Soccer, part of our training yun yung mag-jog, mag-run. So, inad ko yung running, and nakapag-race ako ng duathlon. So, sa first race ko ng duathlon, merong coach doon na nakikita sa akin, sabi sa akin, Ira, gusto mo i-coach kita ng swim for free? Parang triathlon na. So, ganun, doon nag-start yung... 15 ka rin yan? Yeah, mga 16. Grabe. So, may minamit lang ako at may nag-approach sa akin na coach, si Coach Johannes, hello. And after nun, pinasok ko na rin yung triathlon.
Ganun siya nag-start. So, ganun ka bata pa lang, triathlon Na ka 16. talaga. Pero hindi ako full-time guys, kasi student pa lang ako noon. So sinisigit ko lang kanina, after my class, sigit ako ng run sa treadmill, sa gym, then tomorrow may pasok na naman ako, pag walang pasok, bike, ganun. Pero hindi siya full-time. Pero yung pagkahilig mo sa sports, dahil kay Papa Louie talaga. Sa bike. Pero even before pa, marami ako tinatry talaga. At saka competitive kasi ako, yan. Parang gusto ko yung feeling na nasa-challenge lang. Though hindi naman competitive sa mga kasama ko. Yung feeling lang ng all out Yung ako, competitive spirit ibigay ko na yung yan. best ko, yung feeling lang ng gano'n. So yun, hanggang paglaki, nadala ko siya, and na-enjoy ko yung triathlon. Well, hindi ba ikaw yung typical na, di ba, pag batang teenager, puro mga, di ba yung mga girly stuff eh? Di ba? Dahil kikay, parang gano'n. O a little bit of both. Medyo kikay kasi nga 5 girls kami. Oo. Pero hindi, parang... Pero kasi di ba, yung Diba? mga activities mo, lalo pag puro kayo babae, parang bihira yung athletic yung magiging interest mo, di ba? Kaya siguro natuwa rin si Papa Louie kasi wala siyang anak na lalaki. So pinaramdaman niya sa akin kasi kahit anong gawin niya, sinasabayan ko po siya. Sa inyo bang magkakapatid, ikaw yung pinaka-sporty sa lahat? Ako siguro, pero si Edo now, yung ate namin, yung eldest, nag-triathlon na rin. Pero the rest, hindi masyado. Pero ikaw yung pinaka, kahit dalawa ni Alu. Yes, kami yung mga hindi takot tumitim. Oo. Yeah, kami dalawa ni Alu. Oh, hindi ko ma-imagine kasi 15, 16, very, at usually Bagets. at that age, bagets. Puro mga childish stuff pa yung bihira yung athletic interest na gandang pinapakita. Tapos, diyan na rin ba nagsimula yung pagkakahilig mo sa paggawa ng content? Ang vlogging ko naman guys, nag-start no, syempre, nag-graduate ako, nag-work ako as flight attendant sa Cebu Pacific pa ako noon. Eh, pandemic, di ba nag-pandemic? Na-retrench ako, nawalan ako ng work guys. So sabi ko, shit, naku, anong gagawin ko? Wala na akong work kasi nga, pandemic, tinamaan din ng aviation, walang flights. So kailangan nila mag-lay off. So isa ako sa mga na-lay off. Pero before that naman, since yung course ko naman is mass comm, mahilig ako sa camera, syempre sa course namin, mahilig kami mag-edit, mahilig kami magsalita. Ang maganda enjoy ko talaga ang camera. Mga rides namin ni Papa Louie, randomly ko lang siyang binivideo. And then one time, tinry ko lang siya edit. Na-upload ko on YouTube. Kasi ang dami nagko-comment sa akin na mag-YouTube ko ako para mas pakilala nila ako, ganyan. Nag-upload Saan ko mo comment? Wala ka pang YouTube doon? Facebook. Kasi nung nag-triathlon ako ng bagets ako, nagkaka-followers na ako, mga Okay. 20,000, ganyan. So, sabi nila, sana mag-YouTube ka na. Eh, nag-YouTube ako guys, tinry ko lang yung edit. So, nagulat ako, yung bike video na yun, nag-boom. Unang upload mo? Ang dami kasi siguro, pandemic na. Wala na magawa yung mga tao kasi nasa house na, hindi na makalabas. So, lahat tumatambay sa YouTube, and hindi pa naman sikat masyado na ng Netflix. So, kami yung tayo nun, yung mga winawatch nila, di ba? Actually, sabi ko mga kay Biker Good tayo, nung pandemic, ang ganda ng timing natin. Saktong-sakto. Diba? So yun, doon na nag-start, and then tuloy-tuloy, bakit kami nanonood ng ay, ang simple lang naman, as in, no script. Ako lang nag-video, ako lang nag-edit, kami lang ni Papa Louie. Pero ang daming sumusuporta, kaya super natuwa talaga kami ni Papa. And I'm sure, na-imagine ko yung kitaan nung pandemic. Yun. So yun, in fairness naman talagang thank you Lord talaga kasi sabi nga nila, when one door closes, another one opens. Totoo yun kasi sobrang, hindi ko depressed na ako, wala na akong work. Eh, biglang dumating ang YouTube. May reason pala. Kaya nawalan ako ng work, pero grabe naman yung bumalik kasi doble-doble yung blessings ng YouTube. Kasi mas medyo maganda ang income noon sa YouTube. Willing ka ba i-disclose? Yung, sa isang buwan lang, ano pinakamalaking kinita mo sa YouTube? YouTube? Paano? Or kinita ko na lang sa, paano ba? Yung isang buwan na nakita mo, uy, galing sa YouTube to. Salary lang. Salary or with brands. Kasi mas gusto ko yung brands eh. Kasi yung salary eh. Mas ano ba? Mas With brands. talaga? So, syempre di ba yung mga brands, pumapasok kasi yung mga brands kayo sa YouTube namin, kaya gusto nila makipag-partner sa'yo, eh naniniwala ka naman sa brands. So, pwede gamitin mo, and then yun yung pay niyo. Hindi, YouTube lang. Hindi ba siya, Yung pandemic, no? there we go. Naman. Ganun. Tapos But not lagi ha. Oo, iba-iba. Mhm. Kasi minsan pag tinatamad ka ng Yes, may mga time din guys na burnout din kami. Medyo, nababawasan yung uploads natin, diba? True. Tapos, Iyan ikaw. ano ako?
Oh. Ikaw marami. Ang daming views ng Bicol mo. Yun naman. Hindi, sige, para fair siya. May isang buwan na ano, umabot na Sida! Grabe Hindi ka! na- Hindi, okay lang. Nagbayad naman ako ng tax. Hindi kasi ano yun eh. Nung panahon na yun, talagang yun lang ang ginagawa ng mga tao. Yeah. Nagkaroon pandemic days. Oo. Yeah. Tsaka yun nga, yung mga brands, minsan magandang ano, minsan magbabayad sila, minsan may mga freebies, so ang daming benefits. So yun, ako favorite ko may brands. Tapos, kahit pa paano, sinasabi tayo, mga TV guests. Lalo ikaw, may show ka pa, di ba? Nagkaroon ako ng show, Cycling Unlimited Oo. for CNN. Paano nangyari yun, yung Cycling Unlimited? Pandemic din kasi noon. So, dahil siguro napansin din ng industry nila na, talagang kilala ng cycling nga, tsaka bakit lahat nagbabike. So, gumawa sila ng first ever cycling show here in the Philippines na gusto nila i-feature lahat ng any biking spots or anything na about cycling. So, kinuha nila ako as host. Kamusta yung experience? Kasi yung ba ang ano mo, so far yun ang pinaka, tawag doon, farthest or biggest production mo. Kasi nung di ba nag-guest ako sa one time, nakita ko kung gaano kalaki yung production crew nyo. Yeah. CNN eh. Oo, CNN. Oo, in fairness. First time ko yun guys kasi may camera, may script writer, may director. So actually, Ang daming service. Yan sa totoo lang, medyo nanibago ako doon. Feel ko, hindi ako natuwa sa performance ko doon. Kasi parang all this time, ako lang, camera ko. Tapos biglang, ang daming tao. Tapos bakit ako may script? Ayoko ng script. I hate na meron akong script or flow na sinusundan kasi gusto ko, idea ko. So feel ko hindi ako yon kasi lahat medyo demanding eh. Kaya nanibago rin ako. Tsaka yun nga, tunay na ano yun, no? Talagang naramdaman mo ba na, uy, this is it. Tapos yun, tsaka si CNN sa basta. Yes, first time Diba? ko din makita sa TV talaga. Yung under Major. network. Major network. Yeah. Tapos, saan kayo nakarating mo? Ako din Baguio, or Marikina, pero nag-Luzon lang kami. Luzon? Focus kami sa Luzon. Yeah. Nagano ka ba? PBA concert ka? No, Hindi, mali. dream ko lang yan. Malito na po ako. Nabanggit mo kanina tungkol sa magiging flight attendant. Kwento mo nga, interesting yung ano. Una-una, paano ka napunta sa magiging flight attendant coming from Mascom na course, di ba? Hindi ko talaga siya dream. Kasi ang dream ko talaga, the reason ba't ako nag-Mascom, gusto ko talaga maging PBA courtside reporter. Kasi super fan kami ng PBA. So I remember high school days namin, pag weekends, kami ni Papa Luis, sinasama niya kami. Kasi all the way from Tarlac, pupunta pa kami ng Manila sa Araneta para lang mag-watch ng PBA game. Kasi gano'n kami ka-probinsyana. Ganun talaga parang excited ka mag-Manila, watch kami ng PBA. Mas Papa Louie. Dahil kay Papa Louie, yes. Lahat kami girls, lahat ng family sinasama niya to watch. So naalala ko yung mga tayo, mga prime pa ni James Yap, no? And, diba, Sunmig Coffee Mixers, siya Hinebra. And then nakikita ko yung mga courtside reporters. Gusto ko maging ganyan. Kasi gusto ko i-work ko about sports na since nga I love sports. So yun, kaya ako nag-Masco. Pero kag-graduate ko, syempre hindi naman lahat ng opportunities agad bibigay sa'yo or darating. Ang nasa harap ko nun, Cebu Pacific eh. Kasi yung may ate, si Edu, Seb pa. Okay. Sabi niya, saan ba ka na dito? Free travel, ganyan, kasama mo ako. So tinry ko. Siyempre, graduate mo, saan kaya ako mag-a-apply? Ano kayong gagawin ko? So, nakita ko opportunity yung Seb pa. And nag-apply ako, mass hiring. Grabe, haba ng pila. Na-experience ko lahat yan. Haba ng pila. And then, luckily, thank God, nakuha ko naman yung first try. So, nag-accept ko. So, encourage ka ni Adu? Yes, because of Adu. Siya Tsaka, talaga. ang mom nyo, di ba? Ano rin? Tama ba? No! Ay, di ba? No, hindi siya ako, FA. No, Oo. kami lang, sisters. Tatlo. Okay, mali pala yung ano ko. Hindi ako. Tapos kamusta ang buhay ng FA? Life ng FA, okay naman, mahirap. Very time consuming din. Wala kang holidays, wala kang birthday. Kasi, puro lipad. Walang weekends, walang ganun. Ay, paano mo sinasabay dati yung sports mo? Medyo mahirap. Actually, paano ko nagawa yun? Paisip ako Mahirap, oo nga, no? Though, 2 years na naman ako nag-seb pa. Pero nung nag-boom ka sa YouTube, nasa ano ka pa, di ba? Yeah, FA ka pa. months before ako Oo. lay off.
Eh, ang dami mong content doon eh. Paano mo nagawa yun? Months before, sinitry ko sinisingit. Kasi after flight, editing yung video ko. Eh, nawalan ako ng work. So, yun yung time na nag-focus na ako. Mas dumami yung contents natin. Nawalan na ako ng work. Yung ano mo ba? Yung magiging FA mo, international ka, domestic? Cebu Pacific, yes. Pero pala ko, domestic muna. Hindi na ako umabot sa international. Kasi parang, you have to fly for at least a year bago ka mag-international. Eh, parang 6 months lang kami sa PAL. Sa PAL. Yeah. Tapos, umalis ka sa PAL dahil gusto mo mag-focus sa... Yes, hindi lang yun. Nabigyan din ako ng opportunity to be with GMA or Sparkle GMA. So, binigyan nila ako ng contract to be one of their content creators. So, Sparkle? Yes, so under GMA. So, mas maraming brands. And mas maganda yung... mas maganda. Sabi ko, so kinumpare ko, winay ko naman, talagang pinag-isipan ko. Nag-ask din ako ng advice sa parents, sa sisters, parang worth it na ba na i-let go ko yung flying. Kasi, dami ko hindi magawang brands because of flying. Kasi, medyo strict din si Pal. Ayaw din ng nagagamit yung uniform, yes. So, pinag-isipan ko, nakita ko, talagang worth it na siyang i-let go eh. Kasi ganda naman ng bigay sa akin ng GMA. So, sabi ko, pwede. And at the same time, makapag-bike ako, makapag-race ako. And anytime pwede ako mag-travel kasi free pa rin naman ako sa PAL because of my sisters. Kaya yun, na-decide ko na siya to let go. Anong namimiss mo sa pagiging FA? Anong miss ko? Namiss ko siguro kasi ako, favorite part ko sa work, yung passengers. Passengers? Nag-enjoy ako nakipag-interact with passengers kasi every day, hundreds of people, minsan thousands of people mamili ko kasi ilang legs kami sa flight. So, siguro passengers. Yung mga memorable sa akin, yung mga nakakakilala sa akin sa flight. Yung favorite, yan, isa rin sa favorite yung, Miss Ira, biker din po ako, ng vlog. Yun na ako tutuwa kasi doon ko na-realize na naalala, Iba yung feeling na. Parang, wait, parang kilala pala ako. Kasi pag nag-work ako, wala. Diba? Kasi focus ako sa work, kaya pag may nag-approach ako, Miss Ira, I'm watching your vlogs. Parang doon ako na-remind na, parang nag-vlog pala ako, parang gano'n. So, yun. Dito sa ano, kasi since nag-focus ka na sa triathlon, anong goal mo? Feeling ko, lahat naman ng triathlete, ang goal is to participate or join the Ironman World Championships. Yung full Ironman. So, you do the 3.8 kilometers swim, 180 kilometer bike, and then 42 kilometer run. Yun ang last, yun ang ultimate dream ng isang triathlete. Grabe, gaano ka stressing sa katawan niya? So, ilang hours ba yun? Ilan ang cut-off time? 12 hours ata or 15 hours? Basta ganun katagal. Ilan? Half of the day, ginagawa mo siya. 3.8 kilometer swim, Okay. 180 kilometer bike, and then 42 kilometer run. Pag gumarathon ka pa after that 2 days. Okay, hindi ko ma-imagine. Hindi, I mean, na-imagine ko, pero hindi ko ma-imagine yung hirap. Yun na yung last, yun na yung ultimate dream. So yun, siguro once nagawa ko na yun, okay na ako. Anong preparation mo dyan? Now, puro 70.3 pa lang ako yung half. So half ng distance na yun. Half ng distance. 70.3 Ironman, yun pala yung ginagawa namin ni Ellie. Kasi parang siya pang mabigat sa amin yung full. So yun, preparation, syempre we hire a coach. May coach ka. Yes, and then more training, bigyan ka nila ng program, your nutrition. So syempre kompleto rin dapat yung gels mo, ano bang supplements yung kailangan mo. Kasi hindi naman pwedeng training ka lang yung training, dapat fuel din yung body mo. So, measure mo yung stats mo talaga. Yeah, ganun. Ano yung tsura ng training week mo, halimbawa? Nasa phone siya eh, parang app na sinisend ng coach. Siguro, in a week, meron lang ako 1 day off. Parang gano'n. Dapat gano'n na, pero guys, hindi ko siya nagagawa. Hindi ko siya nagagawa lately kasi busy sa work. Siyempre kailangan ko, meron akong deadline sa brand. So, minsan talaga, hindi talaga ako disciplined. Alam ng coach ko talaga ang papagaling siya. Pero, kita yan, meron kaming board. So, on Mondays, ganyan, to swim. Try ko pa. Sige. Parang ganito. Pakita talaga sila. Parang siyang ganyan. Get a bike, swim. Kita ba? So, parang ako student na Oo. may assignments, ganyan.
So, ganun siya. Hindi strict yung coach mo? Strict, pero wala siya magawa. Makulit ako eh. Alam mo yun, marami ako nami-miss. Kaya minsan, ito parang, buwan ko na i-open. May recent race in Bohol, 5150 last weekend lang. Kung naparod mo yung video, Oo, napanood ko. nag-bonk ako. Grabe. Kita mo yung bagsak ko. Oo. So, Tsaka yung bagsak mo, hindi pa ano eh. side talaga. Oo. So, ang dami nangungumusta sa akin. So, 4 days after, recovered naman na. Nag-rest lang ako, pero grabe nangyari sa akin ngayon, Ian, parang, shit, akala ko last ko na. Triathlon to, no? Triathlon. So ilan? Standard distance, 1.5 kilometer swim, 40 kilometer bike, 10 kilometer run. Actually, short lang siya. Hindi ko rin alam ba't ano Bakit? nangyari. Nag-reflect ka na ba? Bakit ka nag-bonk? Or bakit ganyan? Days before the race, alam ko na yung hindi ako mag-race. Wala akong inibigyan. Oo. Ito na siguro yung pinaka hindi ko pinagandaan na race. Though pinost ko rin yun before the race na kinakabahan ako, hindi ako prepared. And even yung nutrition ko, iba eh. Parang, kasi sa ganyang races, dapat 3 months before, dapat diretso yung training mo. Pero sa akin, may mga night outs pa ako, ganyan, totoo. So, iinom pa ako ng alak. Siyempre, may mga parties, events na akong pinupuntahan. So, kailangan ko rin makipag-socialize. So, napapainom ako na hindi na minsan dapat. Week before the race, dahil ko pang ganun. So, feel ko, consequence na rin sa akin. Pero ba't tinuloy mo pa rin? Despite the fact na alam mo hindi ka nakapag-train? Siyempre, first, buhay ko yun. So, gusto ko talaga siyang enjoyin na lang. And embracing with my sister, si Alu. Din si BG to support. And nakabook na yung flight namin. And sabi ko, enjoyin ko lang siya eh. Sabi ko, bahala na. Pero hindi ko alam, after the swim, bike, ang sarap naman ng race ko. Sabi ko, kaya ko naman, ang ganda ng time ko. Pero pagdating sa run, siguro dahil hindi rin ako nag-break training. Break training is yung after you bike, you run. Yung mga ganun training. Once ko lang siya ginawa. Kaya pagdating sa run, nabigla yung legs ko, yung baton ko. Kaya, in the end, bok ako. Anong naramdaman mo nun? Nung malapit mo na sa finish line? Tsaka buti, umabot ka doon sa... 300 meters before the finish line, tatlong beses ako nag-stop. Okay, stop lang. Kasi may... tumumba ka na. Before that, before yung nakita namin sa video. Natumba na ako. Kasi natumba na ako, tapos minagab sa akin. So talagang, pinilit ko na lang matapos kasi parang dehydrated na ako na gusto ko nang umupo. Yun yung nasa mind ko na gusto ko muna mag-rest. Eh kaso, hindi naman yung finish line. So, tinapos ko na lang. Kaya, the moment nakastep ko ng finish line, boom. Bonk talaga. Kung napansin nyo rin. Nag-blackout ka ba? Or... Parang parang almost unconscious na. Ganun kalala. Kaya yung mga bashers, may mga bashers din kasi ako nakita na nag-comment na bakit ako tumambay sa finish line? Sino bang gusto tumambay sa finish line na alam mo yun na naniyado ako ng moment ng mga ibang finish. Like, yeah, sorry. Pero sino bang gusto mag-boom? Sobrang na-hurt ako lang ko. Ano ba, sino bang, ako nga till now, di ko tanggapin nangyari sa akin na, di ba? Pero wala eh. It happens. Part of the sport. Diba? Pero maganda na bang tungkol sa nakalimutan kong pag-usapan kanina kung nasa content creation tayo. Yung mga bashers, how do you deal with the bashers? Kasi, siyempre, hindi mo makakontrol ang yung internet. Diba? So, naapektuhan ka ba? Siguro, nung nag-start ako, yes. Kasi, nene pa ako, nung pag-gets pa ako na, tapos yung parents ko, pag nakikita nila may bash, na-hurt sila for me. Pero syempre, ilang years na ba ako nasa social media? 5 years. So, sa 5 years na yun, doon ko na rin natutunan and mas na-appreciate ko ng bashers. Kaya, parang sabi kasi nila, kung may bashers ka, baka kilala ka na. Actually, At saka thank you for your time na mag-engage. Hindi pag-engage, di ba? Para pagkakasayahan pa nila ako ng time. Pero minsan naman, I thank them kasi pag nagko-comment sila, natututunan din naman ako in fairness, di ba? Oo, may mga gano'n, pero minsan may iba talaga. Minsan below the kumot. belt, no? Pag bastos, minsan binablock ko. Pag bastos kasi kung bastos to, ayaw mo sa page ko. Oo. Pero kung yung bash naman na, alam mo yung constructive criticism naman, okay lang. Tatanggap ka naman. Pero kung huwag lang bastos. Anong pinaka worst na bashing Bash, oo. na na-encounter? Wala na ako masyado maalala. Pero, wala na eh. Hindi ko Wala sila na. iniisip eh. Oo, actually, mas maganda, no? Hindi na lang. Kalimutan mo na lang.
Tsaka, ako, mas ina-appreciate ko yung ano. Kasi di ba dito sa shop, madalas ako nagpapayaya rides. Yung mga namimit ko in person na tunay ng mga tao. Yeah, mas marami kasing supporters and hindi mas natutuwa. So bakit pa mag-focus sa negative? Correct. Diba? So kung nakinig ako sa kanila, baka wala na ako ngayon. Hindi nyo na ako nakita, hindi na ako nag-vlog. Diba? So, Tsaka tama yung sinabi mo kasi kilala ka na eh. Kasi di ba nung konti pa lang naman yung mga followers, wala naman na mapas. Pero yeah. So, ang dami nagpa-realize sa akin, kasi ang mga may budget, yung mga kilala na, baka kilala na nga ako. So, kayaan ko na lang sila. Diba? Yun na lang yung isip ko. Focus ka na sa positive side. eh sila papaluwi na apekto ang ba? Hindi na rin. Hindi na Sayang rin. Pero dati. At saka nakikita kasi nila, strong ako eh. Siguro kung nakikita nila ako umiiyak, affected, baka hurt din sila. Pero kita nila chill ako eh. So, ba't saan papa-affect? Ako okay na okay. Parang gano'n. Kumusta pala kayo ni papaluwi? Nasa BGC ka na ngayon. Yeah, ito nga, message ko nga siya kanina kasi syempre namimiss ko rin siya dahil nandito na yung work ko, lagi na ako dito. Inaya ko siya for Siargao o Dax kasi parang meron naman kaming bonding at saka parang samahan niya ulit ako sa vlog kasi dami rin nakakamiss kay Papa Louie. Diba? So, inaya ko siya for Siargao. Sabi na yes naman. Pero minsan, pag may time siya, dahil busy rin siya sa lechon business namin sa Tarlac, pupunta siya ng BGC. Dala niya yung bike niya, bike ko sa tak-tak, ganyan. Okay, papaluwi. Hello. Love si Papa Louie. Nakakatuwa si Papa Louie. Yeah. Laging ano siya eh. Favorite yun eh. Lagi siyang feel good lang eh. Yeah, Diba? positive lang. Alam ka, kahit saan ako pumunta, tapos Papa Louie, mas sinahal pa kasi Papa Louie natin eh. Diba? Oo nga. Kasi, ever since bago na si Papa Louie, talagang... Kulit. Yeah, ganyan. Parang siya sa Siya naman ng energy eh, no? Siya gusto ng energy. Pero minsan naman, paano ba? Minsan naman, pag... Alam mo yung personality na... ADHD ba tawag mo? Kasi parang minsan sobrang gabi yung energy niya, pero minsan bagsak, wala. Hindi siya makakausap. Okay. May ganun eh. May ganun siya? May ganun. Pero kung may camera, grabe energy niya. Pero baka pag naka-off na, pwede siya magpahinga. Pero masayahin talaga si Papa Louie, sir, kasama niya. Sanay na sanay siya sa ano eh, no? Mga makipag-mingle sa mga tao, mag-entertain ng tao. Yes, hindi na uubos. Kanina mo pa na-mention yung mga brands. Yeah. Anong mga brands yung you're working with right now? Kakatapos ko lang mag-shoot for Roots Chris. Ang dami restaurants. Parang steak restaurant. Okay. Yung BGC. Marami puro restaurants lately eh. Kasi nga, kita nila with my family. Pero now I'm working with Palmolive and Ladies' Choice. Lahat eh! Knox. Ang dami! Knox, congratulations. Pero naman, pero yung mga yan, mga postings lang naman. Hindi naman yung 1-year contract. Ganyan. But still, di ba? Siyempre, mga stepping stones yan. Yeah. Di ba? Guys, napanood di ba yung Family Feud namin ni Ian Howe? Oo nga pala. Grabe! Ang saya ng Family Feud namin. Actually, second time ko na yun. Talo ako ng first, pero ngayon panalo kami. Kaya watch ko siya sa... Mali ako dapat pala ito yung huling ano. Tingin ko dapat kayo ni Sir Ronnie yung Saan? sa jackpot. Bakit naman? Ewan ko, feeling ko lang eh. Na, Guys, panoorin ko kasi kami nag-jackpot round kami ni Ian Howe. Di ba kailangan mo ng 200 points for the 200,000? So check na kung ano nangyari sa akin. Pero ang ganda naman yung mga sagot natin. May sense naman. Saka guys ito sa mga hindi nakakaalam, pag nanonood ka sa TV, ang daling maglaro. I mean, kasi no pressure, pero once nandun ka na, ikulitin natin na meron ng may sound effects, nasa harap mo si Ding Dong. Diba? Tapos may timer ka, nakaka-black mo siya talaga. Parang pag ano ka na, parang nakakaboba na, gano'n. So yan, ang hirap talaga. And yung pwesto ni Ian Howe, pang third siya. Nung first time pa kasi pang third ako. Ubus ka lahat. Kasi sinabi na lahat eh. Worst spot yung pang third. Kaya nag-gets ko si Ian Howe. Kung papanoorin niyo yung first guesting ko with Family Feud, maraming kwenta yung mga sagot ko. Pero ang pinaka gusto ko ron, enjoy yung experience. Yes, so yung episode namin. So thank you, Tony Ibarra. Si Tony Ibarra yung... Thank you po. Wala ng point KF na. Iba na point price natin. Malapit na. Since nabanggit mo yung Family Feud. Yeah. Sa Family Feud may kasama ka. Sino? Hindi yung mga kapatid mo. Oh. Yeah, may kasama kong sisters, dalawa. Hindi, I mean, kasama natin mga sisters mo. Pero may isa pang guest karon na Si I believe someone special. Si VG. Kwentahan mo naman kami kay Pero VG. ano bike lang to? VG. So, VG means Vice Gov. Kasi Vice Gov siya ng Batangas. So,
Diba? Ano ba gusto malaman? Hindi, kwento mo lang kami. Paano kayo nagkakilala ni Peach? Grabe to ba? Bakit lang to? Para ako si OG Diaz. Yun na eh. Paano ba? Mutual friends. Mutual May mga friends. friends ako na friends niya. And then, ewan ko, parang fan daw siya eh. Even before pa nag-watch siya ng... Athletic ba siya? Yes. Ah, talaga? Yeah, sporty rin yun. Pero now, kaya? pero now, golfer, addict sa golf. Pero pinag-bike pa rin. Pinapatry ko. Nag-start na siya? Yeah, nag-bike na kami once. Swimmer din naman siya. Nakakasama ko rin talaga? yan. Yeah, swimmer din siya before school. So hindi kayo mahirap mag-drive. Yes, at saka pag nagtitraining ako, lagi niya ako sinasamahan. So, kasama Very naman ako. supportive. Very naman. So, yun, mutual friends, nag-start siya nag-watch lang daw sa akin. Eh, sabi niya sa akin, dream daw kasi talaga niya magkaroon ng girlfriend na triathlete. Kasi first rated triathlete yun eh. So, kung nakikita niya ako, nag-check daw siya ng mga mutual friends kasi hindi niya alam, para daw siya makakalapit sa akin. Eh ako naman kasi ito lang, hindi ako nag-reply sa social media na hindi ko kilala. So even before ko pala guys, years ago pa, so 2020, Nag-message siya? nag-message siya. Pero Talaga? hindi ko siya kilala, may blue check. Blue Ah. check. Hindi ko naman siya kilala, hindi ko siya nire-replyan. So, nag-meet lang kami nung last year. Kasi may friend kami na sabi, may yung friend ko, si Vice Gopar, tagal kami ng message. Dinner lang daw, sabi gano'n. Eh, hindi ko siya kilala. Eh, tapos yung time na yun, sigel naman ako. Eh, ang importante kasi sa akin, basta hindi lang stranger. Gusto ko kami, may kilala naman ng friends ko. So, lumabas kami ng dinner, pero nag-request ako ng group. Okay. Group date siya. Eh, kasi takot ako nung dalawa lang kami. So, group date siya. And then after dun, the rest is history. Yun, click naman kasi napakabait eh. Oo nga, mukha nga. May naramdaman ko aura niya. Very supportive. And hindi ko na-feel na bagets ako sa kanya. Alam mo yan? Kasi parang bagets din siya eh. Hindi ko na-feel yung age gap din eh. Diba? Ilan taon na ba siya? May age gap kami na 20 years. 27, 20 47. years. 20 years! Diba? Okay. So yun. Pero ako naman, ever since I'm into older guys, gusto ko ng mature guys, yung tapos na sa party, kasi hindi naman talaga ako ma-party. Gusto ko yung chill na lang in life. Ayoko na nasakit sa ulo. Kaya, nung nakita ko na siya, chill na lang, smart, natututo ako sa kanya, very supportive, magkakaintindihan kami, click kami, very respectful sa parents. Kaya, yun. Siyempre, napakilala kayo sa parents niya, sa parents mo rin. Yeah. Kamusta naman si Papa Louie sa kanya? Si Papa Louie, natuwa naman kay BG kasi nag-meet sila. Ito yun, nakakatawa kasi may time na may event si BG sa Tarlac. At ako may flight dito sa Manila. So hindi kayo magkasama. Ano pa lang taligawan stage? O 1 month pa lang kami. Since nasa Tarlac pa si BG, nag-message sa akin. Sabi niya, "Hi Ira, is it okay if I drop by to your house and visit your parents?" Sabi ko, "Ha? Bakit ba ito na?" Kasi magugulat yung parents ko, bakit nadaan yun ng mag-isa? Hindi mo ba siya pinapakilala nun? Nagka ba sila? Hindi pa! Hindi pa. So mauna siya pumunta. Yun na nga, pero si Papa Louie, narinig niya yung pangalan ni Gigi. Alam niya na. Medyo nagkakwento na ako, parang si medyo, Tumidiga. parang, gusto mong manligaw So may idea naman si Papa Louie. Pero, nagulat siya na pupunta sa house, kahit wala ako, as in may flight ako noon. So ako doon, tinawag ko si Mama Ness, sabi ko si Gigi, ako nandiyan sa Tarlac ko sa daw mag-hi sa inyo, mag-pay ng visit, and parang ganun lang, isa sa area na siya. So pinunta niya si Papa Louie. And si Papa Louie nag-serve kami ng lunch with Mama Ness and si Gigi and the staff. So yun, so nag-meet sila na wala ako, kaya nakakatawa, and na-appreciate ko yun. At siguro, na-appreciate ni Papa kasi sino harap na guy, na mandiligaw pala na pupuntahan ka pa talaga. Tapos wala ka pa? Yeah, at wala pa ako, kung hindi siya seryoso. Kaya sabi ko, seryoso to sa anak ko Kaya, mukhang, in fairness naman, from the start, nagustuhan naman ni Papa Louie. And from then on, till now, very polite pa rin si BGK. Parang iba Papa Louie ko pa rin yun, di ba? So hanggang ngayon, grabe. At saka, nakakatawa to. Maraming mga nagko-comment, ano tawag ni BGK Papa Louie? Kasi daw, almost hindi naman 10 years difference. Akala kasi nila magka-age, grabe naman. So, niloloko nila ako, sabi nila, tol. Alam mo yun? Kasi parang friends na lang doon sa age. Pero Tito Louie pa rin naman.
Tinuloy pa rin naman. Tsaka nag-bless pa rin naman siya kay Papa Louie. So yun, okay din naman. Gusto naman siya ni Papa Louie. Kung nag-blush ka pag kinukwento mo si Oo, kinikilig ako. Back tayo sa cycling. Medyo nakakasad ng konti. Kasi, ikaw, Bible 2, si Andy Ahon. Ako, may mga uploads ko, puro mga replay. Talaga? Oo. Hindi yata. Hindi, kasi ini-edit ko eh. Tapos, Galing. binibigyan ko may montage. Yeah. Pero, in short, parang tumamlay yung cycling content. Although sa Facebook, marami mga reels, mga... Pero, parang nakakalungkot lang kasi dati ang sigla-sigla ng cycling community. Sa Pandemic online. eh. Oo nga eh. Ngayon, ano pa rin naman, masigla pa rin pag nakikita mo sa, di ba, kumutatak-tak, di ba? Pero, yun nga, Michael Lud, sobrang dalang na mag-upload. Busy na rin sa work. Oo. Halos lahat ng mga content creators nung pandemic. Yeah. Pero ikaw ba may bala kang bumalik na Actually, regular content sa... Ako, happy rin ako kasi sinimulan ko yung YouTube ko nang di lang focus sa cycling. So kung pansin niyo, may meron din ako lifestyle ka. lifestyle, travel vlogs, with family, sit down. So natuwa ako kasi yung naging reach ng social media ko, hindi lang focus sa cycling. Mm. So marami din mga aspiring FAs, or yung mga willing sa family, Family di ba? oriented, Yung mga no? ganyan. So, nakakatuwa na even na label ang cycling, nag-stick pa rin sila. So, yun, yung postings ko pa rin naman, may cycling, may travel, may random lang, may family. So, okay din. Doon naman ko rin ang minat talaga. Pero babalik ka na sa YouTube. Yan, Kasi may upload na ako tomorrow eh. Every Saturday na ako mag-upload. Every Saturday. Yes. Anong abangan ng naming next mo upload? Now, first time ko mag-US. First US ko, and it's special to guys kasi pasahero ako ng dalawa kong sisters na FA. First time yung mangyari na in one flight, tatlo kami. Ah, talaga? Yeah, tatlo kami magkakapatid na sa flight. So dalawa silang puno ko, pasahero ko, sinuserve nila ako. And then, layover lang yun guys. Imagine, pumunta ako ng US for 48 hours lang. Andun ako nagtumuli, sumuwi din ako kasi nga, layover lang nila. Grabe, hindi ko ma-imagine yung hirap mo kasi mag-adjust ka pa sa jet lag mo. Actually, yung sila Sir Rod and Ate Karen, sila yung sabi sa US. So, sila, parang mga subscribers ko sila on YouTube. Nanonood din sila, nagbabike, and nag-connect lang kami sa social media. Kaya mga kang Valencia family. Check mo nga, kasi sabi niya, musta mo kay Master Ian? Si Rod Valencia. Rod Valencia, baka na-meet ko na or na... No, or baka social media. Oo. Check mo lang. Kasi San fan din Francisco? nila. Yes, San Francisco. So, love ka rin nila. So, Talaga. sila ang nagpatuloy sa amin doon, ganyan. So, 48 hours, sobrang even sila gulat na bakit, okay ka lang? Dapat jet lag kayo kasi, Oo. kumbaga, gabi na sa Pinas, morning pa lang doon, so nag-start pa lang yung araw nila. Kaya, hindi ko na pinili kasi 2 days na lang ako doon, magpapa-jet lag pa ba ako? Oo, tsaka yung excitement mo na. Yes, so 2 days lang, dami namin ginawa. So, yun yung next upload natin. And then may Bohol lang, in Real. Nakita ko nag-jogging ka sa Golden Gate. Yeah, first time. So, Oo. yeah. Sumakit ka sa bundok. Di na. Di ba may hill doon eh? Sa... Yeah, pero di na. Pero tinross ko yung boots. Nakita ko lang yun ng movies. Ganyan, diba? Nang? Sa movies lang. Ah, So, para gawin ko siya. Diba? Tsaka, hindi ko kapaniwala. Dito na ako. Oh my God. Parang ganun. Kaya watch yung vlog din guys. Masaya. Tapos doon ka lang San Francisco. Yeah, doon na kami nakalipat. Actually, ang dami nagme-message sa akin kasi ang dami palang mga Pinoy doon. Oo. Ang dami cyclist. Ang dami nagme-message na, Ira, did you bring your bike? Let's ride here. Ganyan. I-host ka namin. Eh ako naman 2 days lang naman ako doon. Mabibitin lang din ako. So, plano ko naman na bumalik na lang next time or LA. Gusto kong umikot din eh. Natulog ka pa ba doon sa San Francisco? Natulog na siya. 3 hours gano'n. Oo. Next time, dala ko ng bike guys. Sana kasama si Papa Louie. Kuha ko muna siya visa. Wala pa siya visa. Balik kami dyan guys with the bike naman para sulit. So, ang nagpatuloy sa'yo dyan, follower. Followers! Parang naging family na. Kasi first na nag-meet imagine Oo. Ganon, kasamang sisters. So yun, hinos kami. And babalik kami for them. Kasi ba meron ka rin dating naging trip sa Australia? Yes. Yung ba? Actually, follower yes, din yun? nakakatawa kasi marami kaming invite from different countries na mga Pinoy. Like, nag-Australia kami, like Singapore kami. Pero lahat yung invite ng mga Pinoy, mga cycling community or groups doon na please visit us here, we'll host you, even the accommodation free.
libre naman ang flights namin. So, madali na lang pumunta. So, pupunta kami dun for them. Tapos, inuwas nga kami ng mga Pinoy. Tsaka iba sila mag-welcome. Yes, and kung may mga watchers po kami sa Korea, ganyan, sa Dubai, may po kami pupunta dyan. Yun, di ba? Maganda sa ano. i-host ka naman kasi ang gastos kasi, di ba? Di ba yung last na trip ko sa UAE? Yeah. Doon ka maganda makapunta. Yun, dami yung Pinoy. Sobrang daming Pinoy. Yun doon. nga, parang doon na ako before, pero walang bike. Pero kahit saan ka pumunta, di ba? Sigurado. Di ba sa mga restaurants, lahat nag-serve sa'yo Pinoy, kaya nakakatawa. Parang lang nasa Pinas yun. Sana next time. Nagtitingin ka ba ng mga style sa lalo na mga foreign content, ganyan, tapos i-adapt mo yung style nila, or basta impromptu ka lang kung ano yung feel mo, Eh, parang wala. no? Wala. Mas ano lang, no? Kung Kung ano lang, bagay lang ako kasi feel ko, doon nila ako nagustuhan. Parang gano'n. Never eh, paano ano? Diba, yung iba kasi diba, kumukuha ka ng ideas sa ibang content creators, pero wala iyan. Kasi I think nanonood sila because of me. At kung gano'n ka-authentic yung videos ko before, bago nag-boom yung YouTube natin, sa cellphone niya ako nag-edit, ito nga din yung pang-feed ko eh. yun pala, na ano ko, kasi ako sa laptop ako nag-edit. Ikaw sa phone ka nag-edit? Before, pero now iPad. Ah, okay. Yeah. iPad. Di ako marunong dyan. Kahit na iPad yung hirap pa rin. Medyo hirap. Kaya mga edit ko simple lang. Or minsan pag di ko na kinakaya, papa-edit ako. May editor ka ba nga? Wala. Kasi minsan nahihirapan din ako pag may editor dahil lalo kung di siya nagbabay, yung dinivision mo na content, yung outcome hindi yun yung gusto mo yun. Actually, same sentiment kay Biker Dog din. Pag-usapan namin sa... Diba parang pag-edit mo eh, di ba? May time before guys, meron akong hinari na editor. Hindi siya cyclist. Yung content na pinapa-edit ko sa kanya, puro rides. Talagang nag-travel kami, papaluwi. Alam mo ginawa niya sa edit? Pinas forward yung mga rides namin. Ang bilis na mga nagbabike. So sabi ko, paano ito? Naku, yun nga yun, kung makikita ko anong speed, paano, yung hirap. Then nagpa-pass forward, sabi ko, inulit ko lang din. Pero siya, binayaran ko pa din. Magkano mag-edit sa ano? Before. Kasi dati, kung mali ko, nung kasagsagan ng pandemic, kumuha ko ng editor. Arawan siya. At every day siya i-edit? Hindi, arawan yung bayad ko sa kanya. Kahit wala siyang edit? Oo, so kahit wala siyang edit, napipilitan ako magpagawa tuloy ng ibang bagay. Nagpapagawa ko ng mga... Per content. Magkano per content? Noon, wala pa yun eh. 5K. 5K per Edit lang niya. Well, Bike tayo sa ano? Magtataktak ka ba? mas sabihan ka na. So bumalik sa taktak eh. Sila nga doon. Pero mag-contact ka, bagay mo yun. Kasi pag long distance, ano kayo eh, right? Mag-ano ulit ako. Gusto kong bumalik sa cycling. Kasi nga, lately, ang mga naging bike ko, magyayaya. Yeah, right. Oh, yaya ride dito. Kung nakaraan, nasa Alabang kami. Yeah. Pag may paya-ride ako sa Granada. Yeah, sige, pwede. Pero ngayon, medyo busy ako for Ironman Cebu next month. And paano ba? And after nun, focus muna ako sa run kasi magmamarathon ako this year. Marathon, 42 kilometers run. Saan yan? New York. Ibigyan ako ng slot, Wow. New Balance, Wow, first time. congrats! So after ng race ko next month sa Cebu, hindi ko muna hawakin yung bike ko kasi kailangan ko mag-run, tumakbo. New York, USA. Yay! Wow! Di ba ako nag-New York? Ang sarap naman. Guys, first All time ko expense doon. paid? Ano? Kasi alam nila free flight ko eh. Ang accommodation natin free. Basta I'm running under New Balance. Gusto lang nila Wow. tumakbo ako doon and mag-participate ako for New Balance. And then after nun, gusto ko mag-Audax Siargao. Gusto ko yun na yung last kong event for the year. So, Ironman Cebu next month, and then New York Marathon, and then Audax Siargao. Sana. Sana ka. Siargao? 200 kilometers. Tignan ko. Kailangan ko mag-ensayo eh. Tagal ko na kasi walang ensayo. Every time kasi mag-attempt ako magbalik ensayo, uulan. Yeah, parang ngayon maulan. Oo. Takal natin lahat, no? Oo, nagulat nga ako eh. Dami ko kasi sinasabi. Alam mo yun? Kanina nung nagsisimula tayo, sabi ko, Oo, dami. dito. Sabi, uy, dito na yung... Ano? Ay, sagot, di ba? Waiter.
Guys, nakakatuwa dito sa bike shop ni Ian How, meron na siyang house, Oo. coffee, cute. Abangan nyo, minsan mag-isa tayo ng ride. Ayan si Ira, si Yeah. Michael Dun. At saka, alam mo guys, yung pagpunta ko dito, sulit kasi nag-order ako ng ramen shirt, di ba? Oo nga pala, andyan na. Si Ian How kasi nagpa-produce, di ba? Lahat ng mga ng mga rapper shirts ko, di ba? Eh si PG kasi nag-request. Sabi niya, nakikita niya sa may mga subscribers ako na naka-rapper shirt pa rin. Sabi niya, I want that, please order me. So, sabi ko, order ako kay Ian. Eh, gusto daw niya sa Cebu. So, yun yung suot niya. Ganun siya ka-supportive. Gusto niya puro Ira Lopez yung suot na nakakatawa. So, yun. Umorder ako dito kay Ian. So sa Bicol kasama mo siya? Ay, oo nga, may Bicol pa pala kami. Ba't Oo. nandito sila? Oo, babangan nyo kami sa ano? Oo nga. Mayon 360. Yes! This is our fourth ba? Fourth year sa... No? Ganda. Mayon 360 ride guys sa Legazpi. August 31. Tira-tira pa rin. Nice, 31. Wait lang ulit. August 31. 31, not 21. August 31, Ibalong Park, Legazpi Boulevard. Yes, so, see, meron pa pala akong ride na sa Mayon 360 naman. Guys, pang 4th year na naman ni Ian How to. So, Hindi, third lang ako kasi naskip ako ng isa. Ako pala, perfect attendance pala ako dito sa Legazpi. Kaya, guys, kita-kita tayo sa Legazpi this coming August 31, parang 84-kilometer ride, parang 360. Around the Mayon Boulevard. Yes, so one of the best ride to. Kasi talagang isa siya sa mga worth it puntahan or yung mga talagang out of town ride. So, sulit to. Ano ba? May idea ka na ba kung sino mga pumunta sa atin? Team Si Apple. Boss Toyo din ata. Boss Toyo. Sa Laon. So, kita na tayo guys! Oh my God, ano kayo medali? Gusto ko mag-try bike eh. Iba lang. Mauna ka naman. Hindi, try bike mabigat. Eh, nasa ahon yun, di ba? Oo. Try ko. Diba? See you there guys, mag-register na kayo kasi hanggang kailan ang registration. So yun, basta mag-register na kayo guys para maka-sure na kayo ng slot, diba? Kasi limited slot lang. Oh, masaya yun. Yung ano, Sobrang saya ng- 360. Ang daming dumadayo, hindi lang from nearby provinces. Yes. Pati mga taga Manila, ang daming Yes, minsan dumadayo. no, galing pang Baguio, talagang, yung iba nagda-drive, ilang hours pang drive from Manila? 12 hours yan. 12-hour Oo. drive. Minsan si Papa Louie, galing pang Tarlac, di na drive niya. Pero syempre kung gusto mo lang relax ka lang, pwede naman tayo Plano. mag-flight, diba? So yung kita-kita tayo dun guys, sobrang sulit yung ride na yun. Sobrang sulit. Kasi may pa-food trip after. Except yung pagkain sa Bicol. So yan, dyan na natin tatapusin ang ating masayang kwentuhan with Ira Lopez. Nakakamiss yung ano na, sa dami ng kwentuhan namin ni Ira, naalala ko yung mga pandemic days, sobrang saya na. Sobrang sigla ng cycling community. Sana bumalik ulit, diba? At Huwag saka- yung pandemic. Ha? No. yung ano Sana lang. bumalik ulit yung mga Yung sigla ng cycling, sigla oo. and yung mga yung community na ganun ka-active. No, marami pa rin naman cyclist din, pero sana marami pang mas Oo. maengganyo to try cycling, di ba? Kasi Iba yung pandemic eh. Pero ngayon, pag nagpunta ka sa Taktak, nagpunta ka sa MOA, sa yeah, marami Ayala, pa rin naman. marami pa rin naman. Pero iba yung dati pag Masaya mag-bike guys. dati pag lumabas ka ng weekend, weekday, ang dami mga kasalubong. Yeah. Diba? Pero ngayon, try mo pa buhay ulit, di Oo. ba? So yun guys, kita-kita tayo sa mga rides and sa mga curious pa lang naman sa cycling, di ba? Sana matry nyo siya kasi hindi lang naman fun yung meron sa cycling for your health also. Like Ian How, for sure. Big help to sa health mo. Oo naman, syempre. Di ba? Iba pa rin kasi lang kung may exercise ka and itong cycling naging part of our lifestyle. Hindi ko na kaya walang bike. Tsaka, Diba? ano, camaraderie, Yeah. friendship, ang dami mo makikilala ng Sobrang mga saya. bagong ano dyan. Iba-ibang community ng cycling. So with that, bago tayo mag-close, Ira, invite mo siya sa mga projects mo, YouTube mo, Facebook, socials mo. Ayan. Ayan, hello guys! Siyempre, you can follow me po on my social media accounts, Ira Lopez on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube for future uploads. And syempre, kita tayo sa mga events ko niyan, di ba? Ironman Cebu, Mayon 360. Mayon 360, New York Marathon, and Nice. for Siargao. Ano tayo Siargao? Sama ka na? Oh my God, sana matapos ko yun. 5 ba? Ang dahil pa this year. So, kita-kita po tayo. Thank you so much. Thank you, Ian How, for Thank you. today. Ang dahil mo na kwento. Alam mo naman ako, pag tinanong ako, sasagutin ko talaga. Okay. Thank Okay. you, guys. Okay, maraming salamat, Ira, and
Diyan na tapos ang mga pot-pot. Kung may mga questions kayo, kung meron kayong mga gustong ma-interview natin dito sa podcast natin, comment nyo lang sa baba. Huwag kakalimutan ko na nakasabihan naman sila. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Swerte. Hindi magsipin nga. Salamat swerte. Hanggang sa muli. Thank you.